Binlackmail ng isang nagngangalang Jasmine ang PWD na si Aki, 26 years old. Umabot ng higit 100,000 pesos ang nakuhang pera sa kanya kapalit ng hindi pagpapakalat ng kanyang maselang larawan. Kaya naman ang kanyang mga magulang humingi na ng saklolo sa mga pulis. Aki, para mahuli natin yung babaeng to, kailangan namin ng tulong mo. Ang gagawin natin ay pagsaset up ka ng meetup kay Jasmine. Pero, huwag mo ipapaalam na magmamatyag kami. Kaya mo? Sige. Nahihiya siya sa mga tao kasi hindi nga ako sanay yung anak ko sa ganyang sitwasyon dahil simple lang ho yung pamilya namin. Agad iginasa ang isang EDRAPED operasyon. Sa surveillance video na ibinigay ng PNP MDAC, makikitang nag-uusap ang biktimang si Aki at ang kanyang online lover na si Jasmine sa loob ng isang mall sa Manila. Ilang sandali pa, Ano nangyari po dito? Makikita ninyo na iaabot nung special judge yung pera na demand nung suspect po natin. Okay. ito rin ang naging hudyat ng operatiba para hulihin ang suspect. So, ano naman po yung sinasabi ng ating subject po sa inyo nung pinapaliwanag yung dahilan na kaya pag-aresto? Ayun sir, ina-allege siya na may relasyon daw sila ng tao. Kaya lang, sabi nga namin, nagre-reklamo kasi yung magulang, nag-file ng complaint and then, ayan nga yung nagresulta, ba't siya inuwi. Agad dinala ang suspect sa Manila Police District. Matapos yung halos 3 taong panghuhut-hut ay naaresto na ng mga tauhan ng MPD Anti-Cybercrime Team itong subject natin na si alias Jasmine sa isang mall sa Maynila matapos nga siyang ireklamo ng pamilya ng biktima. Siya ba nag-blackmail sa'yo? Sir, hindi ko po siya binablockmail. Ang totoo po niyan, mag-boyfriend po kami. Hindi lang po kami nagkakaintindihan. Tinalo ko mga anak ko! Dahil wala mong PWD siya! Anong klase ka? Pero bukod sa panloloko at pambablackmail kay Aki, may isa pang revelasyon na ikinagulat ng mga otoridad maging ng biktimang si Aki. Anong buong mong pangalan? Jasmine de la Cruz po. Sino pong Carlos de la Cruz? Sabi ka ng totoo. Anong tunay mong pangalan? Carlos de la Cruz po. Nung araw ding yon, napag-alaman na ang suspect isa pa lang transgender. Tapusin na natin to kasi ayoko na magulo sa inyong dalawa at isa-isa. Kasi ako, simpleng tao lang, magmamahal lang. Yun lang ang gusto mo, mahalin ka. Oh, yung tapat ng maling ng totoo. Maharap sa reklamong swindling of minor in relation to Section 6 ng RA 10175 ng Cybercrime Prevention Act of 2012 sakaling mapatunayang nagkasala ang inireklamong si Jasmine. Although, ibinigay po ito ng usang loob nga nung biktima, kaya nga lang dahil special child siya at hindi niya kaya magdesisyon para sa sarili niya. So, kinonsidera po natin na isang panloloko po ito, swindling. Bukod dito, maharap din siya sa kasong Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o OSAIC sa ilalim ng RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Dahil sa pagkatago nito ng mga masiselang litrato ng biktima. Yung
online sexual abuse and exploitation of child. May mga picture na maselang litrato itong victim na ginagamit din po sa panghihingi sa kanya. So yun po yung mga kinaso po natin sa kanya. Yung 3 po na yun. Ngayong araw nga ito ay sinubukan natin puntahan ang bahay na inuupahan ng inireklamong si Alias Jasmine dito sa may bahagi ng Quezon City. Pero sa kasamang palad ay wala na tayong inabutan. Huli man sa akto ng pagtanggap ng pera si Jasmine, pansamantala muna itong pinalaya alinsunod sa utos ng prosecutor's office. So initially, medyo pinalaya mo na nila yung suspect natin. Yes sir, based dun sa resolution ng opisina ng prosecutor, hinahanap lang isang part ng document with regard dun sa assessment and then pwede naman i-refile sir. Gaano po kayo kaprosigido, Chief, na i-refile yung kaso laban sa subject natin? Once po sir na makuha po natin yung document sir, we will immediately refile this case to the Prosecutor's Office of Manila. Ayon naman sa magulang ni Aki, itutuloy pa rin nila ang pagsasampa ng reklamo laban kay Jasmine. Umaasa pa po ako sana mabigyan ng hustisya yung nangyari sa amin. Hangad nila ay mapanagot sa batas ang taong nanloko sa kanilang anak.